Sir, ano po yung role ka na? Ano sir ang buong pangalan niyo, sir? Demetrio V. Belmonte Jr. Belmonte Jr. Baka politiko Ano po sir ang ang nickname mo? Jun po. June, Sir June. Tapos Sir June, ano po ang designation mo? Science Ed. Science Aid. Dito Science po sa Philippine Root Crops Research Training Center. Dito pa rin yan sa Visayas State University dito sa Baybay, Leyte. Nakikita niyo po ito. Ayan. So yan po yung kanilang research. Research nila Sir June, particularly sa taro. Yes sir, no? Yes. Sir, pag sinabi mo bang taro, anong ibig sabihin nun? Pag taro, yan ay sa Tagalog yan ay tinatawag na gabi. 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 So, gabi at taro, isa lang yun? Isa lang yan. So, English name lang yung taro, saka yung common name sa gabi. gabi. So, ang taro, iba-ibang klase. Iba-ibang klase. Maraming varieties ang taro. Oh. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sir, basically, ano po ang ginagawa niyong research para sa taro? Actually, itong June Plasam, ang ginagawa namin dito, nagkukulik kami ng mga iba't ibang klase ng gabi from different regions, national, at meron din kaming mga international na mga collection. So, ilan po ang collection nyo ng taro ngayon dito? So, as of now, we have about 384 na kaming 10 recommended varieties. Okay. So, ito yata, VG1, 2, mga to. VG1, anong ibig sabihin ng VG? Vizca Gabi yan. Ito yung Vizca Gabi. 1, 2, 3. So, series to. Bakit po ganun? Bakit may series siya? Para madali naming pag-identify yung mga variety namin. Itong mga code nila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ay kuwan yan sa National Seed Industry Council. Pag yung pinakaunang variety na ma-approve, yan ang may code na VG1, Vizca Gabi 1. Yung Vizca Gabi 1, meaning to say, galing yan sa Vizca na Gabi. Ang Gabi ang nag-develop. So, VG1, VG2. Like ito po, ano na itong mga to? BL, ano naman yung BLSM? Yung BLSM yan, galing na yan sa kuan. International collection na yan. Galing po yan ng... Galing sa, parang sa kuan, Pacific Islands yan. BLSM. Itong BLSM. PNG, Papua New Guinea. PNG. Papua New Guinea galing yan. Asan yun? Yun. PNG. Galing Papua New Guinea yan. Okay, andito pa rin tayo sa Visayas State University dito sa Baybay, Leyte. At kasama natin si Sir June at saka si Sir Jojo. Mga expert yan pagdating sa taro or gabi. Sir, ano po yung position mo ulit dito, sir, sa Philippine Root Crops Research and Training Center? Senior Agriculture, sir. Ayan. At si Sir June? Science Aid. Science Aid. Sir, pag-usapan natin ang taro. Sir Jojo. Totoo yan, no? Mayroon tayong collection from the local, iba't ibang klase ng mga taro or gabi. O mayroon din collection from other countries. So, pinapreserve namin dito sa German collection. At more or less, more than 300 ito. 300. Mga klase ng gabi. Ito po ay dito sa Germplasm, ano po ang main purpose? Bakit natin kinikip yung iba-ibang klaseng gabi rito? It will serve as parent material. Okay. Kasi ginagamit natin, i-cross natin. So, ano yung gusto natin na traits, ano gusto natin na palabasan na variety. So, pipili tayo ng iba't ibang klase, parang as parent material.
as parent material. Ano yung mga binabantayan natin? Bakit ho tayo nag-breed ng mga bagong varieties? Very important consideration, no? Yung yield at saka Yield. your for food talaga. For food talaga to. Yield at saka for food na mga variety. Mm-mm. So, parehas yan, no? It's either yung tuber or yung stem Yeah. or dahon. Oo. Okay. May mga varieties ho ba na priority natin na tuber lang? May mga varieties ba na priority natin stem or dahon lang? Mm-mm. So yung ating gabi, no, lahat talaga pwede magamit. From the corm, Mm-mm. yung kanyang leaves, Mm-mm. yung kanyang pichol, at saka yung runners, yung dito. May ganun din. Ito. Ayan, nag-runner ito siya. yung Oo. runners or stolon. Mm-mm. So halos lahat dyan magagamit. May mga varieties ho ba kayo na mga na-develop na, sir, sa breeding ninyo? Sa ngayon, meron na kaming 10 varieties na na-develop ng Mm-mm. Philippine Root Crop Research and Training Center. Recommended sa Pilipinas. Recommended yan dito sa Pilipinas. So kahit saan sa Pilipinas na yan? Oo. O may kanya-kanya, itong variety nito para sa Mindanao, itong variety na to, Hindi. National recommendation to. national recommendation. So, yung 10 na yan, kahit saan sa Pilipinas, maganda yan. Okay. Ano po yung mga yun, sir? Ito meron tayong BG1, Okay. BG2, VG2, VG3. BHVG4, Hanggang 10. BG5, hanggang 10. Oo. Ano pong pinagkaiba ng VG sa BHVG? ito yung mga unang varieties na na-recommend ng Philippine Root Crop dahil yung sa National Seed Industry Council yung nag-approve ng varieties, ginagamit yung pangalan pa ng institution. Wala siyang pangalan na Wala pa. parang kagaya sa Kasabal, Lakan, ganyan. So later, yung doon na sa BG4 at saka 5, ang recommendation dyan galing na sa national na. National na yan. Parang ang pangalan, code ng variety ay sa national na. So, Anong ibig sabihin ng Insect. NSIC? ang insect, yan ang National Seed Industry Council. Ito na yan. Ito na yun, sir. Pangalan ng Approve na nila to. Approve. approve na. So ito na talaga masasabing bagong variety. Yes. Okay. Sir, start tayo dito, sir. Anong kagandahan nito? Itong variety na to. Itong mga to, oo. Actually, VG6 to, no? 6. 6, 7. Ano po mga kagandahan ng mga... variety, ito ay high yielding. Ito. Mataas ang ito. High yielding yan. Gaano kalaki itong gabi na to? Kung maganda ang cultural management, abot siya ng almost 1 kilo ang isang Or more than pa. or Ang isang halaman. Sa halaman. dito sa 10 varieties na ito, ang siyam nito for food yan. For food. At saka yung isang variety, yung Insect G9 for kanyan for processing. Processing. For processing. Ito po. Wine production. Ito. Oo. Saan po ginagamit ito, sir? Para sa wine. Wine? Oo, Alak? wine. Alak, sir. Medyo makati yung kanyang corm, pero high yielder siya. Ginagamit namin for processing sa wine. So mayroon na tayong technology dyan, nag-produce ng wine, yung tinatawag natin yung taros, a combination of black rice and taro. So talagang maganda yung quality, high yielding, at saka yung purple ang kanyang corm. Bali sa 10 recommended varieties, yung dalawang pinaka-popular talaga na tinatanim ng mga farmers, yung BG1 at saka BG2. Okay, tingnan nga natin yung VG1 sa VG2. Okay, sir, bakit itong VG1 at saka VG2 ang pinaka-popular sa mga farmers?
Start tayo dito sa VG1. Ano po ang characteristic dito, sir? Ito ay mataas ang yield. Yun. Then itong mga dahon, karamihan ang preference sa mga farmers itong mga green. Green. Bakit po Leaves. ito ang gusto nila? Pinipili ito sir na bago siya naging variety, yung BG1. Actually, yung BG1, popular talaga sa mga farmers. Okay. It is a native variety, no? We call it Kalpao. Pero tinitest siya sa Philippine Root Crops, pasado naman siya kasi mataas yung yield, saka maganda yung performance niya, halos lahat ma-utilize. So kaya, recommend namin sa council para magiging variety. So, kita tawag yung Kalpao. So, ito naman yung BG2. Okay, sir. Very pa- So itong Kalpao, sir, ay talagang native siya. Native sa Andyan na farmer. yan. Andyan na yan. Tapos nakita ninyo, then May potential. may potential, so pina-register siya na maging variety. Variety, yeah. Ayan. So talagang ang farmers, alam na Alam nila nila ito to. na talagang magandang quality at saka high yielding. High yielding. Okay. Normally, saan po ginagamit ito? For food, yung corn niya at saka itong mga dahon niya, ito yung kanyang Stem. stem, Mm. runners, talagang for BGs. Okay. Mga laing, ganyan, sir? Laing, yung mga ganon. Okay. Dito naman sa, VG2. Iba rin siya, no? Medyo, May ang kanyang stem may streaking. may siya, may kulay na May violet. stripe siya. May stripe. May stripe, makita mo dyan. Very popular to sa summer. Okay, may stripe siya. Sige, sir. Very popular sa summer, no? We call it iniito. So, Iniito. halos lahat ng gabi, ito yung isa sa pinaka-popular. We call it iniito or the BG2. Parang Or ornamental, Biska Gabi number 2. Number 2. Okay, sir. So, the same with the VG1. Dati nang alam ng mga farmer yan, nakikita na nila yan, and then nakita nyo na potential, and then re-register nyo na naging isang variety. ng Pilipinas. Para formal na may variety siya galing Pilipinas. At nagra-runner din siya, Yeah. Nag-produce siya ng runner. Ito, Oo. Nagpo-form siya ng runner. Nag-runner. Tapos, pag may tutubo na ito na bagong ganito, it will serve also as bagong planting materials. Bagong planting material. At the same time, ito nakakain din. Nakakain din ito. Masarap to sa gulay. Yes po, masarap yan. At bihira yan, ha? Bihira yan, hanapin. Okay. So, ano naman po ang potential nito, sir? Na-mention nyo na may potential. Very potential talaga siya. Lalo na sa mga pagkain kasi yung kanyang corn medyo creamy. Medyo So, masarap to sa sinigang. masarap talaga pagkain. May, parang may kakaibang amoy. May aroma. May aroma. Interesting, ha? Madaling buhayan. Madali. Okay, sir. Ano pa po, sir? So, itong dalawa na to ang talagang pinaka-sikat. Sikat. Pinaka-popular. Yung Kalpao at saka iniito or the BG1 at saka BG2. At saka VG2. Okay. At saka yung bago natin na-release, no? Yung 9 at saka 10. Yung BG9, yung medyo acrid siya, Makati. Pero mataas yung kanyang yield potential. So, ni-utilize natin for processing into wine. For processing. Yung 10 naman. Yung 10, makain, masarap. High yielding yun, High yielding. 10. Saka yung laman niya, yung corn niya, ay creamy rin. Creamy rin. Lalo na pag may lechon. Bakit, sir? Masarap i-combine yung gabi at saka lechon. Sa Tacloban, very popular. Lechon with gabi. So, ang gabi yung pinakakanin mo. Pinakakanin mo. Perfect combination. So, ano yun, sir? Yung corn. Ano lang, boiled lang? Boiled. Well, Kasi kakain mo kasama lechon. With lechon. Perfect Interesting, combination. Sana yun ang kainin natin Yeah, ngayon. sa Tacloban, makikita mo sa highway, makikita Sa mo highway. lechon at saka may mga gabi na purple. Yung iniito. Okay. Sige, sir. Kumusta, sir, itong research ninyo? Ano na po ang mga
milestone na nagawa ninyo para sa industry? May sinasabi ba tayong industry, sir, ng gabi, ng taro? Sa gabi, meron actually meron kaming meron ng mga plantation ng gabi dito sa Pilipinas. Doon sa Samar, makita mong widely grown ang gabi doon, gaya nitong Bigito. As in hektarya, sir, Yes, ganun? kung makikita mo, kung dadaan ka through land, maraming nakadisplay doon sa highway ng mga gabi. Ito ay binibili ng mga travelers papuntang Manila. So talagang sikat tong gabi na ito sa Samar. Dahil dinadala ito sa Manila. So maramihan yan, sir? Oo, maramihan. Anong itsura nung malawak na plantation? Paano sila nagtatanim? Parang palay ba? Ganyan? Anong itsura niya? Actually, itong gabi, pwede sa upland, pwede rin sa Lowland. lowland. Meaning upland, yung para nito, walang tubig. At saka sa lowland, continuous irrigation. Yung nakasubmerge sa tubig. Gaya ng, Yun ang lowland. gaya ng palay. Pero pwedeng yung variety, pwede matanim sa lowland, saka pwede din sa upland. Ano lang, yung paano mo lang siya alagaan. Alin ang mas maganda po? Alagaan? Mas maganda yung sa upland. Yung walang tubig. Walang tubig. Bakit po? Kasi kung sa lowland, kasi sa lowland commonly used para sa rice production. So Gagamitin. parang gamitin. So kung yung iba, kung hindi na magamit sa palayan, pwedeng taniman ng gabi. Pero sa lowland, mas mahirap ang kuwan doon, pag-harvest. Dahil during harvesting, yung mga gamot, marami pa yan. Parang, Gamot, ugat. ugat. Maraming ugat. Oo. Pero yung quality din, no? Naobserbahan ko na yung sa lowland, yung quality na yung kayang corn, medyo yung parang Texture, texture. yung dry matter niya, yung parang Mababa. yung, mataas. Sa tawag sa umok. Teka, sir. Malambot. Malambot, parang malambot, hindi kagaya yung sa upland na medyo compact siya. Kasi lowland Medyo mataas yung moisture. maraming tubig. Oo. So mataas yung moisture. Mataas yung moisture. Pero alin ang mas mabilis lumago at lumaki? Sa aming experience, pareho rin. Parehas lang. Parehas lang. Ang gabi na-harvest ito 8 months after planting. Matagal din. 8 months. Pero pwede kang makaharvest ng 7 months dahil meron ng kwan dyan, laman. Pero ma-attain mo ang maximum yield kung 8 months. Okay, sir. Going back dito sa research, ano yung mga significant, sir, na mga milestone so far? Dito sa gabi, no, usually ang pinaka-impact lang talaga na bibigay is talaga yung pagkain. Pagkain talaga. Sa pagkain lang talaga. Yung medyo, sabihin natin na wala pang gaanong gumagamit sa industry na medyo pangmalakihan. More on pagkain. Hindi kagaya ng ibang root crops, kagaya ng kamot sa kasaba. Mayroon talaga na industry na may processing, may, ganyan. Pero may potential. may potential, malaki po yung potential. Sir, paano mag-breed? Unang-una, nagsiselect kami ng mga promising lines dito sa Gemplasam. Okay. Of course, kasama na itong mga variety. Dahil alam naman natin na mataas, may mga yield potential ang mga varieties. Then sa mga accession, pupili din kami ng mga ibang characteristics gaya ng yung resistance sa pests and diseases. So yun ang mga basihan namin para sa aming breeding program. Then we plant this in a breeding nursery. Then
we apply gibberellic acid for flowering. So kasi itong gabi, madalang itong mag-produce Bulaklak. ng flower. Oh. Mm. So ginagamitan namin ng GE3 Mm. para synchronous ang flowering. Mm-mm. Sabay-sabay na mag-flower. Mm-mm. So from that, after 3 months siguro yon na mag-apply ng GE3, Mm-mm. mag-start na yan mag-flower ang gabi. Mm-mm. So at that time, ang ginagawa namin, yung mga male na flowers, i-emasculate namin, Mm. emasculate, then kukuha kami ng other flowers from other plant. Then Na female. Yeah. We pollinate the Manual male flowers. pollination. Manual pollination. So ang actual pollination ay natanggal na siya doon sa halaman? Hindi, nandun sa female yung Okay, so nandun pa. nandun pa. So ang May tatanggalin mo lang yung male. O yung male flower. Tatanggalin mo yung male flower, dadalhin mo doon sa female flower. Oo. Then ipopollinate mo Pollinate. siya. Paano siya ginagawa yung pollination, sir? Ano yan? Sinasaklob? Paano yan? Paano ginagawa? Parang nirarab lang yun yung kuan. Erarab mo lang siya. Dahil maraming pollens doon sa So ngayon, wala ho tayong makitang flowers sa ngayon. ayun. Punta natin. So, ililinawin lang po natin na for the purposes of breeding, kailangan talaga manggagaling sa seeds. Kasi andun yung actual na pollination para magkaroon ka ng bagong halaman, yung bagong buto. Pero doon sa part ng farmers, ang tinatanim hindi seeds, kundi ito mismo. Kasi itong gabi mismo nanganganak. Kagaya yung tinuro mo kanina, sir. 'Di ba doon sa may runner niya, magkakaroon ng bagong halaman, yun yung mga tinatanim. Doon sa farmers level 'yon. Pero for research, yung cross pollinate mo siya, doon ka ngayon decide ano yung gusto mong i-pollinate para ma-achieve mo yung hinahanap mo na bago na halaman. Ano, sir? Bagong characteristics. Bagong characteristics. Halimbawa, Oo. ito yung ito or BG2. Mm. Maganda yung performance niya, high yielding, tapos masarap. So Mm. gusto natin i-breed siya sa BG10, pwede yun. Mm-mm. Para makakuha ka ng berry purple at saka yung kanyang yield is very high. Hi. Oo. Okay. Sir, tingnan nga natin, sir, yung sinasabi mo na bulaklak. So lahat, cubes to lahat, no? Importante ito na naka-box yung aming germplasm collection, sir. Bakit Kasi po? para hindi magko-cross. Ah, Kasi pag ito may runner tapos tatawid pumunta siya. sa kabila. So Hindi mo hindi nabantayan. namin bantayan, hindi namin tina aming mga labor. So may tendency na magko-cross talaga sila. Diba yung variety na lalabas. Kasi ito na accession number 1, halimbawa, accession number 100, tapos pupunta sa another block na magiging accession number 101. So itong 100 magiging 101 na. So yung mga ganun. So very important na talaga nakabox siya. May nakita kayo, sir, na bulaklak? Ayan, punta tayo. So, first time mo tayong makakakita ng bulaklak ng gabi o ng taro. Kaya mo? Kaya mo? Sir, paano lang? Paabot. Ayan. Okay. Okay. Anong kailangan ba ng putulo na to? Hindi, sir, pakita muna natin. So, from the plant. Wait. Ayan. Okay, so nakakita po tayo ng isang bulaklak, sir. Explain mo nga, sir. So, ito na yung bulaklak ng gabi. O parang ornamental. Parang Maganda. ornamental. So, ito from emergence hanggang 7 days mag-open na ang flower. So ito bali 5 days pa lang to. Ito 7 days na. So naka-open na po ito. Oh, ito na. Anong bulaklak po yan? Lalaki, babae? Sa gabi both male and female. Meron siya. Meron siya.
Okay. So, ang ginagawa namin para maka-produce ng hybrid, one day before sa mag-open ng flower, kunin to, emasculate. Then, after emasculation, we will cover this with plastic or paper para hindi mapasok ng ibang pollinators. Then, ito merong pollens na dito. So, hindi lang masyadong marami. Makita. So kung ito linipat mo sa ibang halaman, yun na yung nag-hybridize ka na. Nag-introduce ka na. Nag-introduce ka na. With the other plant. Pero kung ito iniwan mo lang siya dyan, Paano yan? Parang as is siya. Atis lang. As is din. As is. Self-pollinated na siya. Self-pollinated siya. So, pwede siguro natong putulin Sige sir. para makita ang paano pag... So, during pollination, parang kinakat ito, actually may mga pollens na, blade ang ginagamit dito, pagputol. Wala tayong blade ngayon. So, pwede lang pa, ito lang. Yan. So, tapos, considering nga ito ay ibang tanim, ibang plant, ibang parent, ito rin ay ibang parent, kinuha sa ibang parent. So, ito ay inaalisan ng cover. Pamamagitan ng blade para ma-expose yung female. Yan ang female part ng... Yan na yung female part. Uh, Ngayon sir, paano mo ipopollinate? Sensitive ang female sa umaga. Kadalasan sa umaga. Then ito naman yung male. Male. Kunwari galing yun sa ibang halaman. O kung may maraming ito, may kunti yata. So i-ikon lang dito, i-rub namin. Yan. Dandahan. Yan na. Yan, So nag-introduce ka na ng ano. So Tapos, hoping tayo dito na yung gusto mo, yun yung lalabas. Oo. Paano mo malalaman na yung gusto mo yun ang lalabas? Actually itong mag-produce to ng maraming Seeds. Tapos From the seeds seedlings. na na-produce niya, doon mo pipiliin yung gusto Oo. mo. I-evaluate yun pa yan, under trial. Itong mga seeds na Daan pa to, siya ng maraming daan pa ng maraming process. Maraming process. Trial. Ang napagdadaanan ng mga bagong seeds na ito, seedling, una, single plant, then single row, then single plant, single plot, then replicated trial, general trial. Tapos ng general trial, pipili na ka ng pinaka-best doon. So doon ka kukuha ng para na sa national, regional trial. So pag ang napili na lines, kung maganda ang performance, Kahit sa lugar, sa saan Pilipinas, magandang then, performance. i-recommend for variety recommendation sa Doon na sa papunta na siya ng ng sa National Seed National Industry Seed Council. Industry dadaanan Council. ng tao, no? So actually 8 months from single plant, every trial, every evaluation, dadaan na ng 8 buwan, almost 1 year. So pag dito sa regional trial naman, sa national trial, at least 2 years, dadaan mo na ng 2 years bago ma-approve ng National Seed Industry Council. Okay. Pag na-approve na, Pag na-approve na, then pwede ready na ng for recommendation sa mga farmers, sa farmers na. sa mga interesadong mga clientele natin. Ayan. So, ganun po yung ganun kabusisi yung
pag-develop ng isang bagong variety. Yes. Bali, 7 trials. 7 trials. Mga ilang years bago ma-recommend. Ilang years yun, sir? 7 years. 7 years. 7 years. So, from Kung assuming ito, gagawin natin yan, after 7 years pa natin makikita ang resulta nito. Makapili tayo ng bagong Variety. variety. Promising na variety. Posibleng walang lalabas dyan. Posible din. Posible din. After 7 years. So, Okay. talagang dadaan ng masising proseso. Yung Hindi basta-basta makarecommend ng variety kung hindi maganda ang performance. Okay, Sir June, ano ba ang pwede nating final word para sa mga audience natin nung nakita natin itong ginagawa nyo dito sa research ninyo? Dito sa Gen Plus namin ng mga gabi, isa po itong parang ano yan, yaman ng ating bansa. Dahil dito lahat ng gabi, lahat ng klase ng gabi dito gino-conserve, gino-preserve. So pwedeng yung mga lahat ng klase ng variety ay dito matatagpuan sa Philippine Root Crop. Sir Jojo. So totoo yan, no? Ang germplasm is a foundation, so lahat ng mga klase either po recommended at saka yung mga bagong introduced from other countries, makikita nyo lahat dito. So very important to for a breeding purpose, for a research. Okay. Sir Jojo, yung mga interested, kagaya nitong mga na-release na nating variety, interesado sila na maka-acquire, paano? Sumulat lang sila sa aming Facebook page, susulat sila. Agad-agad mag-response kami. Ano po yung Facebook page niyo, sir? fieldrootcrops.edu.ph. Ayan. May mga phone numbers ba, sir? Tingnan nyo na lang po Tingnan dito sa Tingnan description. nyo na lang sa aming website, sa Facebook page, no? At ilalagay din natin dito sa baba ng video. Basahin nyo lang yung description. Makikita nyo dyan ang mga contact persons at mga contact numbers. Ayan, sir. Sir, thank you so much po. Thank you so much, sir. Sir, Salamat po, sir. Opo. Ipapatronize nila, sir, yung lahat ng root crops. Kasi yung mga health, lalo na yung mga health conscious, Ito talaga. ito talaga yung mga root crops. Resilient na, nutritious pa. Bawas tayo sa kanin, mag-root crops tayo. Yeah. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.